At gusto ko lang i-share sa inyo mga kabitsi na hindi po madali, hindi siya easy money. Pero pag napagtsagaan nyo po, ay talagang worth it naman yung paghihirap, sakripisyo at puyat nyo. Hello mga kabitsin, magandang hapon po sa inyo. Meron po akong share na video. Ito po ay ating paninda bukas at na-chop ko na ito, hugasan ko na. Ito po ay 52 kilos. Bali po, ang bawat isang planggana nito ay nagtitimbang po ng 26 kilo. So ito po ay ating i-marinate at samahan niyo ako. Yan, tara. So ang atin pong unang gagawin ay mag-aasin tayo. So ito yung ating asin. Ito yung ating gamit. Ito yung ating asin, ito yung ating gamit sa pag-marinate ng ating mga manok. So ang ratio po ng ating pag-aasin ay kung 1 kilong manok at isang kutsara din or 1 tablespoon. So ito ay 26 kilo. So lagyan natin siya ng 26 tablespoon. Yan. So kabila naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26. So bawat planggana ay lagay tayo ng asin na 26 tablespoon. So ang sunod naman nating ilagay ay ang ating nahiwagang panimpla. So ito guys, ang ating combination nito ay MSG o bitchin, ginisa mix, garlic powder, curry powder at paminta powder. So ito po ay ang ating tirang marinated mix. So sana ay magkasya ito. So ang ating namang ratio dito is ganoon pa rin. Kung ang 1 kilong manok, maglagay tayo ng 1 tablespoon ito. Yan. Kung sa nakaraang video ko nakaseparate yung bawat ingredients, ginawa ko lang din yun para din na malaman ng iba kung ano yung mga sangkap natin ginagamit dito. So ito po ay magkaiba ang measurement doon. Kasi ito pang maramihan na. So dapat ay 1 tablespoon. 1, 2, 3, 26 tablespoon yung ating nilagay. Kabila naman. So yun po, natabas na tayo sa ating mga panimpla. At gusto ko lang i-share sa inyo yung ating panimpla ito. Ito po ay 1 kilo bitchin, 1 kilo ginisa mix. Gusto mo bang kumita ng easy money? Meron akong gustong i-share sa inyo. Ito ang 1xBet. Ito ay isang legit na app na ginagamit sa Pinas at sa ibang bansa. Alam nyo ba na pwede kang kumita ng up to 7,000 bonus sa unang pag-register mo pa lang? Kung mahilig ka sa sports o esports o ano pa mang sports ay meron sila dito. Katulad ng NBA, PBA at ano pa mang sports. At kung paano, i-click nyo lang ang link sa comment section at i-download at mag-register na. At huwag nyo kalimutan na ilagay sa promo code ang BINTUSAL para makakuha na kayo ng up to 7,000 bonus. So ano pang hinihintay nyo? Mag-register at i-download na ang 1xBet. Pero huwag kalimutan, bet responsibly. 60 grams na curry powder at garlic powder, 60 grams. At 60 grams na paminta powder. So i-mix nyo lahat at ito na yung kanyang magiging resulta. Sana po ay klaro yan. At wala po tayo ngayong
baking powder na nilagay kasi naubusan na ako. Kaya kahit nawala yon, okay lang din kasi yung atin namang panglasa o panimpla ay same lang din. So haluin na natin mga kabitchin. So dahan-dahan lang dapat para hindi masira yung mga breast part. So ang pag-mix po nito, pag maramihan na, hindi po dapat minamadali, dapat dahan-dahan at dapat at least 3 to 5 minutes para ma-mix lalo yung mga ingredients natin. So yan, okay na yan. Isa naman. Dahan-dahan lang. So dati mga kabitsin, gusto ko lang i-share na ito ay 15 kilos lang. So ngayon, grabe, 53 kilos na, 52 kilos. Sa loob ng isang taon mga kabitsin, bali po, nagsimula ako September sa negosyong ito. At sa isang taon ko dito sa pagninegosyo nito, ang dami kong natutunan. Siyempre nung una, nangangapa pa ako at hindi ko pa alam yung gagawin. Pero lahat ng napanood ko kay Circle po ay in-apply ko talaga. At sa iba din, kumuha ko ng mga idea at pinagsama-sama ko sila lahat. So ngayon, ay 1 year na ako sa negosyong ito. At sobrang thankful na meron akong 3 pisto at nakakaubos na ng 50 kilos pataas. Sana mga kabitsin, sa mga nagsisimula pa lang dyan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. At kung umpisahan nyo to, kung matumal pa ngayon, huwag kayong mag-alala. Maghanap kayo ng ibang paraan, maghanap kayo ng magandang pwesto, kantong pwesto, at panigurado ako na tataas din yung sales nyo. So ako po ay 1 year pa lang, hindi pa ako sobrang experienceado dito. Pero alam ko naman yung ginagawa ko. Yan. Ito mga kabitsin, sinimulan ko na i-chop alas 12:30. So ngayon ay alas 5 na. 3 hours din. 3 hours din ng ating preparation dito. Hindi po madali ang pagninegosyo ng kanto fried chicken, lalo na pag hands-on ka talaga. Yung tao ko, 3 taga-tinda, meron akong backup na taga-chop dito pero wala siya ngayon kasi napagod kasi may ginawa kanina. Kaya ako muna mag-isa ngayon. At gusto ko lang i-share sa inyo mga kabitsi na hindi po madali, hindi siya easy man. Pero pag napagtsagaan nyo po, ay talagang worth it naman yung paghihirap, sakripisyo at puyat nyo. At sana po ay sa mga nakapanood na aking mga video, ay ma-absorb nyo yun tapos i-apply nyo kung gusto nyo. At maghanap din kayo ng ibang mga pamaraan sa ibang mga nanginegosyo nito at i-apply nyo din kung ano yung mas suitable para sa inyo. Kasi po hindi po lahat ng napanood ko ay in-apply ko, bali kung ano yung mas sa akin, komportable ako, yun po yung ginawa ko. So ito mga kabetsi, natapos na natin ito na i-marinate. So ngayon naman natin itong i-store sa ice or sa ating cooler. So ito mga kabetsi ng ating cooler. Ito po, atin na itong hugasan. Dito ko lang po nilalagay yung ating mga nakamarinate na manok, hindi po sa ref. Kasi po ay mahalaga po na meron din pong impact yung pag-i-store sa maraming ice. Yan. Ito po, ice. Ice lang po yung ating ginagamit para sa ating marination. Ganyan. Yung mga kabitsin. Tapos ilagay natin yung ating mga manok. Ang dami talaga nito mga kabitsin. Pero alam niyo ba yung target natin ay dapat naging 100 kilos to. Sana mga kabitsin ay pagkalain tayo, no? Paabot natin yung ganong karaming manok sa isang araw. 100 kilos. Sulit yun mga kabitsin.
May mga nagtanong sa atin kung bakit daw sa ice hindi ba masisira. Dapat sa freezer. Hindi naman po masisira pag sa ice lang. Kasi po ang manok ay nakamarinate na. Hindi po basta-basta masisira yan. Yan, ganyan. Tapos ay tan. Yan. Ito po ay na-apply ko lang din sa panonood ko kay Circle po TV. At kahit kayo, pwede nyo rin itong i-apply. Gayahin nyo ako, walang problema. Yan o. Nakabitsin. So kulang pa. Lagyan pa natin ng manok. Sa isang ganitong cooler, ang nagagamit kong ice ay 26 pieces. Yun po, hanggang umaga na po yun. So ngayon ay alas 5 na mahigit. Yung 26 na ice, yun po yung bubuhay ng ating mga manok. Yan. Alam niyo ba mga kabitsin na malaking tulong din po yung ice sa pagmarinate ng ating manok. Kasi meron siyang parang scientific effect na pinapalakas na yung mga dugo-dugo ng ating sa karne ng ating manok. Yun lang po yung observation ko mga kabitsin. Tsaka maganda rin po na yung ating manok bago siya prituhin ay malamig dapat. Yan. So yan. So okay na yan mga kabitsin, no? So kinabukasan nito, atin itong tatanggalin sa cooler at gagawin with mixture dito sa bahay. Pagdating sa tindahan, first coat na lang yung gagawin ng ating taga-tinda. Bale sa dry breeding na lang siya mag-coat, hindi na sa wet mixture. Yan. Sa kabila naman mga kabitsin. So dito naman mga kabitsin ay ang ating pangalawang cooler. Kasi hindi kasya doon sa isang cooler ang 60 kilos. Kaya meron tayong isa pang cooler sa pagmarinta natin. Bubuhos ko ito mga kabitsin kasi konti na lang ito. Yan. Bubuhos ko na lahat. Tapos ice. Yan. So okay na mga kabitsin, no? Natapos na natin i-marinate yung ating manok na 52 kilos. So mga kabitsin, maraming salamat sa panonood at sana ay meron kayo nakuha mga idea at nakatulong yun sa inyo. At huwag niyong kalimutan i-like at i-share yung ating video para mas marami pa tayong matulungan na gustong magnegosyo ng fried chicken business. So yun lang mga kabitsin, maraming salamat. Sana po ay nasa mabuti yung kalagayan. Bye-bye!